kung isa-summarize po natin yung scripture o yung mensahe ng scripture o ng Bible, maaari po nating masabi na ito ang isa sa mga posibleng maging summary. Yung Article 17 ng Belgic Confession. So ano nga po ba yung sinasabi ng Article 17? Article 17 of the Belgic Confession pertains to the recovery of fallen man. No, ito po yung sinasabi. Pakiano nga po para mabasa nila. Article 17 says that we believe that our God by His marvelous wisdom and goodness, seeing that man had plunged himself in this manner into both physical and spiritual death, and made himself completely miserable, set out to find him, though man, trembling all over, was fleeing from him. And he comforted him, promising to give him his son, born of a woman, to crush the head of the serpent, and to make him blessed. So, purihin ng Panginoon, ano? So, mababasa natin ang senaryo na ito. Ito pong recovery na ito, itong mensahe na ito, no? Yung confession na yan, that we believe that our God, by His marvelous wisdom and goodness, nakita na yung tao, plinanch yung kanyang sarili, no, sa physical at saka sa spiritual death, brought about by the consequence of the sin na ginawa ng tao. So makikita natin dito, o makikita natin ang senaryo na ito sa Genesis chapter 3. Genesis chapter 3. If you have your Bibles with you, kahit na e-book po yan, o e-Bible, pakibukas po ninyo sa Genesis chapter 3 at basahin po natin ng sabay-sabay. Basahin nyo ng tahimik habang binabasa ko ng malakas. Babasahin ko po ito sa New American Standard Bible. Ito po yung sinasabi. Genesis chapter 3. Now the serpent was more crafty than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said to the woman, Indeed, has God said, You shall not eat from any tree of the garden? The woman said to the serpent, From the fruit of the trees of the garden we may eat, but from the fruit of the tree which is in the middle of the garden, God has said, You shall not eat from it, or touch it, or you will die. The serpent said to the woman, You surely will not die, for God knows that in the day you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Verse 6, When the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was desirable to make one wise, she took from its fruit and ate, and she gave also to her husband with her, and he ate. Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves loin coverings. Verse 8, They heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Verse 9, Then the Lord God called to the man and said to him, Where are you? He said, I heard the sound of you in the garden, and I was afraid because I was naked. So I hid myself. And he said, Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you not to eat? The man said, The woman whom you gave me, or whom you gave to be with me, she gave me the fruit from the tree, and I ate. Then the Lord God said to the woman, What is this you have done? And the woman said, The serpent deceived me, and I ate. The Lord God said to the serpent, Because you have done this, cursed
are you more than all cattle, and more than every beast of the field. On your belly you will go, and your dust you will eat. And the days of your life, all the days of your life. Verse 15, and I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise you on the head, and you shall bruise him on the heel. Purihin ng Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil sa napakagandang oportunidad na pinagkakalob ninyo sa amin, that we may hear from your word and be enlightened by your message, Panginoon. Patuloy po ninyong bigyan ng katalinuhan ng bawat isa sa amin, that we may continue to receive your blessing na ipinangako po ninyo. Sa oras pong ito, lubusan po ninyo ipakilala ang inyong sarili sa amin. Ihayag po ninyo sa pamamagitan ng inyong salita, at hayaan ninyo, Panginoon, na makilala din po namin ang aming sarili sa inyong harapan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. So, dito po makikita natin yung Bible po, when we read the Genesis account. Ang Bible po nagsisimula sa creation account. And it tells us how good o how God created all things good. Lahat po ng nilikha ng Diyos ay maganda. According to the creation account, chapter 1 ng Genesis, the Lord made the heavens and the earth, and He saw it was good. Lalong-lalo na nung nilikha niya yung tao. Sabi niya, it was very good. And then the seventh day, nagpahinga ang Panginoon. And then, in chapter 2, in-expound yung creation na yun. During that chapter, binigyan ng Panginoon ang tao ng command, that which, if he fulfills, would grant him life. But if he disobeys, he will surely die. So yun po yung condition ng commandment ng ating Panginoon. Ang theology na madalas nating iniiwasan, pero hindi naman natin talagang iniiwasan yung theology. Dahil sa lahat ng ating pananampalataya, it is also called theology. Pag naniwala tayo at nanindigan sa isang katuruan ng salita ng Diyos, at meron tayong pinaniniwalaan patungkol sa Diyos, that is called theology. No? Ang theology also calls this command o yung commandment ng Panginoon as a covenant. Now, covenant po, where God would let man live as long as man obeys His commandment. So, bakit ang tatalakayin po natin ay recovery of man, and yet covenant yung pinupuntahan ng ating usapin? Dahil ang covenant po ay mahalaga dito sa passage na to o sa confession na ito ng Article 17. Hindi natin lubos na mauunawaan ang redemption without discussing covenant theology. Ano ba ang ibig sabihin ng covenant? Ang covenant is an agreement between two parties, at ang katuparan ng kasunduan ay nakadepende sa kondisyon ng napagkasunduan ng dalawang partido. Sa Bible, ang covenant po ay isang kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng tao. At ang katuparan naman ng kasunduan ay nakadepende sa kondisyon na inilalatag ng Diyos. Kasi in the Near East tradition po, Near East tradition, meaning to say yung dating ancient Near East tradition, ang mga kings, kapag sasakupin po nila yung ibang bansa na malapit sa kanila, kapag nagyera sila, nagdigmaan sila, at kung sino yung nanalo, magkakaroon sila ng pact o kasunduan o covenant. Yung nanalo na bansa, sila yung tatawagin na suzerain. Suzerain, ibig sabihin sila yung mas mataas na sumakop doon sa mga mas mahinang bansa. Yun naman itong mahinang bansa na nasakop, sila po yung magiging vassal o vassal. Ngayon, magkakaroon sila ng covenant na habang sumusunod sa kondisyon, yung vassal o yung mas mahinang bansa, hindi sila guguluhin o didigmain ng mas malakas na bansa. No? At in turn, poproteksyonan pa sila sa iba pa na posibleng yung gumera sa kanila. So magkakaroon na sila ng
tawag mo nito, pagkakasundo na magiging magkakampi na sila. Provided na ang masusunod sa kanilang pagiging magkakampi ay yung mas malakas na bansa, no? Yung suzerain. So sila yung nagsiset ng conditions. Kapag break ng vassal yung condition na yon, magkakaroon ng consequences yung kasunduan nila na yon, yung pag-break ng ng vassal sa kondisyon na sinet ng suzerain. So ganun din po yung sitwasyon na lumalabas sa atin ngayon. Bilang ang Diyos, ang makapangyarihan, lubos na makapangyarihan, as compared to man, so God is the one setting, siya yung nagsiset ng condition. Ang Diyos ang nagsiset ng condition, at ang tao ang susunod sa condition na yon ng Diyos na mas makapangyarihan, na lubos na mas makapangyarihan kaysa sa tao. Pero ang kagandahan, meron pong binigay na pangako ang Diyos sa tao na kung susundin ng tao yung kondisyon, ito po ay magbibigay ng buhay. Lubos na nakasiyasiya na buhay sa tao. Pero kapag naman, break ng tao ang kondisyon, mamamatay yung tao. So, ang katuparan po na ito ay nakadepende, yung kasunduan ay nakadepende sa kondisyon na inilatag ng Diyos. So, yung history po ng redemption ay isinasakatuparan ng Diyos sa pamamagitan ng covenant. Kaya po mahalaga na maunawaan natin yung covenant. Kasi yung redemption o yung yung pagliligtas ng Diyos sa tao, no? Inilatag po ng Panginoon kung paano niya gagawin yung kanyang plano sa pamamagitan ng mga covenant na inilatag niya o inihayag niya sa mga tao ng Bible, no? Kagaya kay Abraham, kay Moses, kay Noah, nagkaroon din ng covenant ang Diyos. Kay Moses, nagkaroon din ng covenant. Kay David, at maging sa bayan ng Israel. So, diyan niya inilalatag ang kanyang kapamaraanan ng redemption. So, ang redemption, yung covenant, ay ang pakikipagkasundo ng Diyos sa tao. Sabi natin, ang covenant ay kasunduan between two parties. But when we talk about covenant sa Bible, ang pakikipagkasundo po ay initiative ng Diyos at never nag-initiate ang tao sa pakikipagkasundo sa Diyos. No? So ang Diyos po ang unang nakipagkasundo sa tao, hindi po ang tao ang gumawa ng unang hakbang para makasundong muli ang Diyos. Sabi nga ng Scripture, no one is righteous, no, not one. No one understands, no one seeks for God. Sabi ng Romans chapter 3. So, yung confession po na yun ay totoo sa lahat ng individual, sa lahat ng tao. Wala po ang sino man ang humahanap o nagsasaliksik sa Diyos. No? Lahat tayo ay kanya-kanya ng ginagawa for our own good. Kaya, when it comes to covenant, ang Diyos talaga ang nagbigay, nag-initiate, nagbigay ng kondisyon, at siya yung nagsasakatuparan ng kondisyon. Kung maalala po ninyo yung sermon natin nung nakaraan pa, yung covenant ni God with Abraham, na kung saan pinakolekta ni God si Abraham ng mga iba't ibang uri ng animals and then pinahati niya sa gitna. No? Tapos sineparate niya yung pagkakahati na yon, and then binilad niya sa araw, and then lumakad ang Diyos doon sa gitna nung severed o yung nahiwalay, yung hinati na mga animals, no? Tapos, yun po ay Near East practice once again. Ancient Near East practice. Na kung saan, yung dalawang nagkakasundo na kaharian, lalakad sila doon sa ano na yun. Sa gitna nung pinaghiwalay o yung kinatay ng mga animals at pinaghiwalay. Signifying na kapag meron silang break sa conditional covenant, sa kanila gagawin yung ginawa doon sa mga ano na yun, animals na yun. Pero, sa account po ng covenant with Abraham, from God with Abraham, ang ginawa po ng Diyos, pinatulog si Abraham, at ang Diyos lamang ang naglakad mag-isa sa gitna ng mga animals na yon.
Signifying na kung hindi susundin ng Diyos ang kondisyon na ibinigay din naman niya, then gawin sa Kanya. Nakahanda ang Diyos na gawin sa Kanya yung ginawa doon sa mga animals. Imagine nyo, no? The God who is sovereign, all-powerful, walang kamatayan, simply because He is eternal, and yet willing na maging kagaya niya yung sitwasyon na yon, no? Kung meron siyang i-break sa covenant na yon, no? So, hindi po mangyayari na i-break yung covenant na yon dahil ang Diyos ang nag-initiate ng covenant na yon. At kung sakali man, ito yung kagandahan ng mabuting balita na yan. God Himself is willing to die for the breaking of the covenant. No? Siya mismo willing. So fast forward tayo. No, fast forward tayo. Sa sitwasyon po na ito, itong sinasabi natin na to. No, sabi ng Panginoon sa creation account, balik pala tayo, hindi pala tayo nag-fast forward. Balik tayo ulit dito sa topic natin. Sa sitwasyon pong ito, ang condition po ng covenant ay, sabi ng Panginoon kay Adam, sabi niya, be fruitful and multiply. Yun yung unang commandment. And fill the earth and subdue it. So ano yun? Mag-multiply, fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Tapos, kasunod nun, have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living things that moves on the earth. Tapos, ang isa pang covenant ng Panginoon o kautusan ng Diyos, you may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. So lahat pwede, kainin mo, wag lamang yung bunga ng tree na nasa gitna, which is the knowledge of good and evil. No? Yung fruit nun. Dahil, when you eat of it, you shall surely die. Sabi ng Panginoon, sigurado, mamamatay ka. And as we have read in Genesis chapter 3, no, itong Genesis chapter 3 na, man rebelled against God by choosing to listen to the serpent and disobey God's command. Thus, he broke the condition of the covenant. So, nasabi natin may covenant ang Diyos sa tao na ito ang gawin mo and you will live. Pero nabasa natin sa chapter 3, bagamat pinagbabawal, si Adam nagrebelde sa Diyos. Kasi kaya natin kinoconsider na rebellion talaga dahil yun ang totoong ginawa niya. Nagrebelde talaga siya sa Diyos by disobeying God's covenant. No? Talagang break niya yung covenant ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, have dominion over everything, over living creatures sa mundo. And yet, nandito yung serpent, nandun lang siya actually. Habang tinutokso yung kanyang asawa, no? Nakinig yung kanyang asawa, and at the same time, nakinig siya sa kanyang asawa. So, in effect, pinakinggan niya rin yung serpent sa kanya, sa temptation sa kanya. So, doon pa lang, brinik na niya yung covenant. Hindi siya nakinig sa sabi ng Panginoon. Have dominion over, ano sabi? Over the fish of the sea, over the birds of the heavens, and over every living things that moves on the earth. So, hindi niya na-subdue yung serpent, at hindi rin niya na-control yung kanyang asawa. No? So, yun po yung sinasabi. Breaking of the covenant. And in that essence, he deliberately and willingly rebelled against God's covenant. No? Adam broke the covenant by letting the serpent deceive his wife and eating of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. In short, he willfully and deliberately broke the conditions of the covenant, and so he reaped the consequence of his rebellion against God. So ano yung naging consequence? Sabi ng salita ng Panginoon, if you if you eat of the fruit of the tree of knowledge of good and evil, you will surely die. So yun yung naging consequence ng kanilang rebellion against God. Death. No? Kamatayan. Pero, nabasa rin natin na after nilang kainin, sabi ng Panginoon, you will surely die. Hindi naman sila namatay.
agad. Nakausap pa nila, nakapagtago pa sila sa Diyos. Nakausap pa nila ang Diyos. So when death is mentioned in the Bible, o death o kamatayan, ang pinatutungkulan po nito sa Bible ay separation o pagkakahiwalay. Hindi siya cessation o pagtigil o pagkawala. No? Separation po yan. Kaya ang pinatutungkulan po ng death sa Bible ay ang pagkakahiwalay. Kung physical death, pagkakahiwalay ng kaluluwa sa katawan. Separation of the soul from the body. No? Kapag spiritual death naman, separation from the intimate relationship with God ng tao. So yun po yung nangyayari, no? Hindi na titigil yung relationship, pero separated, malayo, hiwalay. So anong relasyon ngayon ng tao sa Diyos? Magkaaway. So yun po yung death, spiritual death. Naging magkaaway ang Diyos at ang tao. So kaya ang unang naranasan nila Adan at ni Eva ay ang pagkakahiwalay ng intimate relationship nila sa Diyos. Kaya nang marinig nila ang yabag ng Diyos, nagtago sila. No? Nagtago sila kasi nawala yung relationship nila. Nawala yung intimacy between man and God. Nawala yung maayos na relasyon. So anong naging effect nun sa kanila? Natakot sila. They feared the Lord in a negative way. No? Kinatakutan nila ang presensya ng Diyos dahil naputo lang kanilang mabuting relasyon sa Diyos. They felt alienated and disconnected from God. Masyado silang na-guilty sa ginawa nilang pagkakamali, kaya natakot sila at mas ginusto na nila na lumayo at magtago sa Diyos. As if naman makakapagtago sila sa Panginoon. Di po ba? Pero ito po yung good news. So dito pa lang makikita na natin how the Lord is good. And He is, in His marvelous wisdom and goodness, hinanap niya na agad yung tao. Sabi nga ng salita, no? God by His marvelous wisdom and goodness, seeing that man had plunged himself in this manner. So nakita ng Diyos, alam naman talaga ng Diyos, no? Pero sabi ng confession na to, nakita ng Diyos na ganito yung nangyari sa kalagayan ng tao, nilubog ng tao yung kanyang sarili sa kamatayan, both physically and spiritually, no? Ang ginawa ng Panginoon, He set out to find man. Kaya nung naglalakad siya sa coolness of the day sa garden, hinanap niya si Adan at si Eva. Anong sabi niya? Where are you? Genesis chapter 3 verse 9. But the Lord God called to the man and said to him, where are you? Hinanap niya, no? Hinanap niya ang tao. Hinanap ng Diyos si Adan, hindi dahil hindi niya alam kung nasaan si Adan. Hindi dahil pinagtaguan siya kaya hindi niya makita. Hinanap niya si Adan using anthropomorphic language. Meaning to say, God becoming man para ma-relay niya yung kanyang mensahe sa tao, no? Yung figure of speech ng anthropomorphic figure of speech na parang nagsakatawang tao ang Diyos para maunawaan at makarelay ang tao sa Diyos, no? Hinanap niya. Hindi dahil hindi niya alam, kung hindi dahil meron siyang nire-relay na mensahe para maunawaan ng tao. So, alam na alam ng Diyos kung nasaan talaga si Adan at Eva at kung bakit sila nagtatago sa Kanya. Maalala po natin ang attribute ng ating Diyos is all-knowing. God is all-knowing. So kung all-knowing ang Diyos, bakit niya hinayaan na magkasala si Adan at si Eva? Isa yan sa mga katanungan. Bakit hindi niya pinigilan? He is all-knowing, so alam niya na magkakasala si Adan at si Eva, bakit hindi niya pinigilan? He is all-powerful. Mas makapangyarihan siyang hindi hamak kaysa sa doon sa serpent. Bakit hindi niya pinigilan yung serpent na tuksohin sila Adan at si Eva? Si Eva initially,
Well, ito po yung kasagutan. Sabi ng Heidelberg Catechism, sige, ano nga po. God did not grant them the grace of resisting the temptation of the devil for these two reasons. Dalawang bagay o dalawang rason. Una, excuse me po. Sabi ng Heidelberg Catechism, una, that God might furnish an exhibition o paghahayag ng weakness ng tao, ng creature, when left to himself and not preserved in original righteousness by his Creator. So ito po yung condition natin. Kapag nalalayo talaga tayo sa ating Creator, lumalabas yung ating kahinaan. Yun po yung condition natin. Kaya kailangan talaga, hindi tayo malalayo sa ating Creator. No? Pero, para lang ma-exhibit o para maipakita ng Diyos ang weakness ng tao, ng creature, when left to himself, hindi niya pinigilan yung temptation. Pinahintulutan ng Diyos yung temptasyon na yon to prove His all-knowing attribute, no? To prove His Godhead, yung kanyang pagiging Diyos. Secondly, that by this occasion, yung temptation, God might display His goodness, mercy, and grace in saving through Christ all them that believe, and manifest His justice and power in punishing the wicked and reprobate for their sin. Ito yung ito yung medyo napapatanong ang ilan sa atin. Etong kaganapan na ito ng temptation sa Garden of Eden, wala pa si Jesus Christ. Wala pa yung knowledge of the Lord Jesus Christ during this time. Pero sinasabi ng Heidelberg Catechism that God might display His goodness, mercy, and grace in saving through Christ all them that believe. No? So, in the knowledge and the goodness of God, mangyayari talaga to. Mahirap man lunukin o unawain, ang sinasabi po ng Heidelberg Catechism, from eternity past, hindi pa nalilikha ang langit, ang heavens at ang earth. Kasama na sa mabuting kalooban ng Diyos ang redemption ng tao. So, plano na pala ng Diyos talaga na i-redeem ang tao. Kasama na yung redemption. Nakatuparan din ng covenant o kasunduan. So, in theology, meron pong tatlong klase ng covenant ang tinutukoy ng covenant theology. May kaugnayan ang lahat ng ito sa redemption ng tao. Ang una na dapat natin maintindihan, yung covenant of redemption. Covenant of redemption. Pangalawa, yung covenant of works. Kasunduan ng to do work. Kasunduan to do. Yung pangatlo, yung covenant of grace. So ito pong tatlo na to, mahalaga na maunawaan natin. Ito po yung una, yung covenant of redemption. Ito po yung tinalakay ni Pastor Kai last week ba? Yung roles ng Trinity, So meron silang kasunduan sa pag-redeem ng tao. Ang covenant of redemption ay ang kasunduan sa pagitan ng tatlong persona. Yung Trinity. Tatlong persona ng iisang Diyos. This is the covenant within the three persons of the triune God, where the Father and the Son and the Holy Spirit agreed with one another from eternity past to save man from sin and misery. So meron pong role ang Father sa redemption of humanity. Merong role ang Son, meron ding role ang Holy Spirit. Hindi sila nagkakahiwalay. Ganon din sa creation, no? When the Lord God created the heavens and the earth, yung lahat ng creation, magkakasama din po sila diyan. No? Hindi sila nagkakahiwalay. No? So, ang covenant of works naman po ay ang covenant na ibinigay ng Diyos sa tao
kung saan inihayag ng Diyos ang kanyang pangako ng buhay sa kondisyon na susundin ng tao ang kautusan ng Diyos. So dito merong kailangan gawin ang tao sa kondisyon ng Diyos, ayon sa kondisyon ng Diyos. Sa kasawiang palad, Adam, our biological and federal head, broke the covenant by deliberately and willfully disobeying the conditions of the covenant. So hindi nakita na natin Genesis chapter 3 na break lahat ng kondisyon na binigay ng Diyos. In effect, na-break niya yung covenant. Hindi niya na sunod yung covenant of work. Kaya sa tinawag ng covenant of work kasi merong ibinibigay na kasunduan ng Diyos on the condition na susundin ng tao ang pinagagawa ng Diyos. Do this, do that, and you will live. Don't do this, don't do that, and you will surely die. Yun yung condition ng covenant of work. Kailangan kumilos ang tao. Some call this covenant of law. Kasi nga yung kautusan ang dapat sundin ng tao. So, for us, be it covenant of law or covenant of works, pero mas magandang tawagin natin to ng covenant of works. So, deliberately and willfully dinisobey ni Adam yung condition of the covenant. Kaya naman lahat ng tao, dahil siya yung federal head natin, naalala ninyo yung original sin nung diniscuss ko? Lahat tayo nakatanggap ng original sin dahil sa sin na nagawa. Sa epekto ng sin na nagawa ni Adan. So ano nga yung original sin? It is an inherited depravity which even infects small infant in their mother's womb, and the root which produces in humanity every sort of sin. So yung original sin is yung effect ng lahat ng pagkakasala ng tao. Hindi siya yung kauna-unahang kasalanan, kaya lang siya tinawag na original sin, yung unang kasalanan ni Adan, kasi all sins have originated from the sin of Adam and Eve. Kaya siya tinawag na original sin. Pero hindi siya yung original sin na, anong tawag mo doon? Na ito yung pinaka-original. At wala nang iba pang, walang gagaya dito, walang tutulad dito sa kasalanan na to. Hindi ganun. Na pagkakaintindi natin ng original, So, ang original sin is the root or effect which produces in humanity every sort of sin. Original sin is the effect of Adam's sin, which corrupted the whole humanity to the core, losing the natural attribute of having the ability to not to sin. Alala niyo yun, sinabi natin, Sabi ni Agustin, ang Diyos daw nilikha ang tao with the ability to obey the Lord. And hindi lang basta ability to obey, binigyan din ng abilidad ng Diyos ang tao not to obey. So may ability din ng tao to choose not to obey. Kaya merong free will na tinatawag. So, yung will na yon ginamit ng tao to deliberately disobey the Lord. So, ang effect na yan, because of our fallen nature, nawala ngayon yung ability natin not to sin. Hindi na natin kaya na tumanggi sa kasalanan. Pag in-entice tayo ng kasalanan, nagdadalawang isip tayo talaga. Hindi tayo agad-agad na nagsasabing no, kundi nagdadalawang isip tayo. And at the same time, hindi lang tayo basta nagdadalawang isip, majority pa ng kaisipan natin, anong tawag mo nito? Naka-killing o naka-hilig doon sa yes, I will do the sin. Ganun yung Hindi tayo nagsasabi ng no to sin. Ang covenant of grace naman, ay ang pakikipagkasundo ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Ito na yung sinabi ng confession, ng Belgian Confession. Sabi ng Bible, Galatians chapter 4,
verses 4 and 5, "But when the fullness of time had come," God yan, hindi go, sorry. "God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons." So ang pangako ng Diyos, to comfort man, in spite of the rebellion of man, no, sa garden, pinangakuan pa rin ng Diyos ang tao to comfort him na ibibigay niya yung kanyang anak, to crush the head of the serpent, and to bless humanity through His Son. And in the fullness of time, sabi nga ni Pablo, pinadala na ng Diyos yung kanyang pangako. Isinakatuparan na ng Diyos ang kanyang pangako. No? Sabi ng talata, born under law, to redeem those who were under the law. Kung i-explain po natin ito, ang pinakasimpleng explanation lamang po nito, ang ibig sabihin lamang po nito ay maging ang Panginoong Hesukristo na anak ng Diyos ay sumailalim din sa covenant of works. No? Sumailalim din siya sa covenant of works. Do this and you will live. Don't do this and you will die. Kasi sa ayaw at sa gusto man po natin, yung covenant of works ay nananatiling in effect pa rin hanggang sa kasalukuyan. Hanggang sa kasalukuyan, it is nananatili pa rin po siyang in effect. Mamaya, later on, I will explain. No? So ang Panginoong Hesukristo, sumailalim din sa covenant of works na hindi nasunod ni Adan. So yung hindi nagawa ni Adan, yung kondisyon ngayon para sa second Adam, which is our Lord Jesus Christ, the promised Son who will crush the head of the serpent. Paano yung ika-crush yung head of the serpent? By doing what Adam had not done. Gagawin niya. No? Pakatandaan natin, mga kapatid, na ang conditions nga ng covenant of works ay nananatiling in effect pa rin. It demands perfection. Hanggang sa ngayon, it demands perfection and nothing less. Paano tayo ngayon mariredeem? Kung hanggang sa ngayon ay in effect pa rin ang kondisyon ng covenant of works. Mariredeem lamang po ang lahat ng under the law kung may makagagawa ng lahat ng demands ng covenant of works in all righteousness and in perfect obedience. Doon lamang po mangyayari na mariredeem ang tao kung may makasusunod doon sa covenant of works. Yung pinagagawa ng Diyos. Kaya, in our church, we always remind ourselves of the moral law of God, the Ten Commandments, yung kanyang standard, no? That requires perfection. Hindi man tayo under the law, kasi meron nagbayad na gumawa ng conditions ng law, pero we need to be reminded kasi until now, it is in effect that the covenant of works must be fulfilled. And the good news is, it has been fulfilled. Na-fulfill yung covenant of works. Na? In all righteousness and perfect obedience. Kasi yung demand nga ng covenant of works, perfection. And nothing less. Na? Ang good news ay ito. Jesus Christ was sent by the Father to do the demands of the law. No? Or the covenant of works. Siya yung second Adam na kinoconsider o tinatawag ding second Adam ng scripture ng Bible. Siya yung new covenant head ng ating pong new covenant generation ng mga mananampalataya. Dahil si Jesucristo lamang ang kaisa-isa na gumawa. At siya lamang ang kaisa-isa na makagagawa ng lahat ng conditions ng covenant of the law. Jesus Christ is sent to be the new creation federal head so that everyone who will be in Him will no longer receive condemnation. Sabi nga po ng Romans chapter 8, verses 1 hanggang 4, Romans 8, 1 to 4,
There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. For God has done, sino yung God na tinutukoy dito? Yung triune God. Yung covenant of redemption. No? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ginawa ng Diyos what the law, weakened by the flesh, could not do. God the Father sent the Son to obey the demands of the covenant of the law, of works. No? So, what the flesh could not do, by sending His own Son in the likeness of sinful flesh and for sin, He condemned sin. Imagine niyo, no? Sin has condemned humanity. Then here comes the Christ, our Lord Jesus Christ. Anong ginawa ng Panginoong Hesukristo? He condemned sin. Ang tindi, no? Tayo kinondemn ng sin. Nang dumating ang Panginoong Hesukristo, kinondemn niya yung sin. No? See how powerful our God is? Amen po ba? Galing, ano? He condemned sin in the flesh. Paano niyang kinondemn yung sin? By obeying and meeting all the demands of the covenant of works. Yun po yung kanyang ginawa. In the flesh, He condemned sin. Yung dating tinalo ng sin ang katawan ng tao, ngayon naman, naging tao ang Panginoon to condemn sin by completely obeying what the law demands. Napakabuti ng Diyos talaga. No? In order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us. Sino yung gumawa? Na mag-condemn sa law? Sa sin? Ang Panginoong Hesukristo. Pero yung requirement of the law, kanino mapupulfill? Si Christ ang nagfulfill, pero kanino yung effect? Sa atin. No? Right? That the law might be fulfilled in us who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. So in here, we will see the covenant of redemption. God the Father is working, God the Son is working, God the Spirit is working for our redemption. No? Imagine kung gaano kabuti ang Diyos. Sa pamamagitan ng works ni Jesus Christ, God's own Son, whom He promised to send. Sabi nga po nung nung confession, pinangako niya ang kanyang anak, may panganganak sa babae. No? He promised to send. All the conditions of the covenant of works expressed in the law was met. Kinatagpo ng Diyos. Tinupad niya ang lahat ng conditions ng covenant of works. Kaya tinatawag ito ngayon the covenant of grace. Covenant of grace, hindi dahil para kay Kristo Jesus. Kasi ang ginawa ng Panginoong Kristo Jesus is katagpuin yung demands of the law. So, ang covenant of grace, tayo ang nakikinabang sa habag at sa grasya ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Hesukristo. Kaya siya tinatawag na grace dahil na-redeem tayong mga mananampalataya, hindi dahil sa ginawa natin na pagsunod. In fact, nang magsimulang pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, wala na tayong nagawang tama. No, sa standard ng Diyos. Lahat ng ginawa natin, mali. Sa standard ng Diyos. Eyesore tayo sa mata ng Diyos. We are rebels in the sight of God. No? Wala tayong kayang gawin kung hindi yung sumalungat sa kalooban ng Diyos. Gustuhin man natin na sumunod, pero hindi natin kaya on our own. Nakita ng Diyos. No? Hindi dahil hindi niya pa nakikita noon. Kung hindi, ganun talaga ang kondisyon natin. Apart from Him. Yun talaga ang kondisyon natin. Wala tayong kakayanang sumunod. Wala tayong kakayanang mag-obey.
Wala tayong kakayanan na gumawa ng mabuti. Kaya nga ang sabi ng scripture, alam mo naman na ang Diyos lang ang bukod tanging mabuti. Di po ba? So tinatawag itong covenant of grace, hindi dahil sa ginawa natin, kundi dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. So naligtas tayo, not of our own merit. Wala tayong merit para ma-acquire yung favor ng Diyos, para makamtan yung favor ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng sabihin sa panalangin, Lord, ginagawa ko ang mga pinagagawa mo, kaya i-bless mo ako. Never natin pwedeng gawin yun. Hindi natin pwedeng hilahin ang blessing ng Lord dahil may ginawa tayong kapabor-pabor sa Kanya. No? Hindi po natin magagawa yun. Hindi po natin pwedeng gawin yun. Simply because all of us have failed the demands of the covenant of works. Only Christ, God's own Son, has done what Adam have not done. No? We were redeemed by the work, but not by our own work. Kaya grace. It is an unmerited favor. Tinanggap na lamang natin. Gift sa atin yun. No? Dahil ang bunga ng kanyang gawa ay nakamtan natin. So marami po mga kapatid na nagkakamali sa pagkaunawa sa covenant na ito, ng covenant of grace. Ang maraming nag-aakala na ang covenant of works ay patungkol sa Old Testament. Kaya yung law hindi na applicable ngayon. Kasi ang covenant of works ay pinalalakas ng covenant ng law, no? So ang akala nila dahil hindi na tayo dapat apektado ng law, hindi na kailangan ng law. Maling-mali po 'yon, no? Ang covenant of works hindi lamang po siya patungkol sa Old Testament. Dahil hanggang sa kasalukuyan, yung demand of the covenant of works ay in effect pa rin sa bawat isa sa atin. Ang good news lang, we have the covenant of grace. No? Right after the fall of humanity, it has always been grace from God. Kaya yung Genesis chapter 3:15, yun po yung kauna-unahang evangelism o yung paghahayag ng mabuting balita. Ang tawag ng mga theologian sa Genesis chapter 3:15, proto-evangelion. Parang prototype ng evangelism. No? Yun po yung pinagmula ng, o doon po kinuha yun, proto sa prototype, tapos yung evangelion is yung evangelism. Yung paghahayag ng mabuting balita, yun ang kauna-unahang good news na binigay ng Diyos sa tao. From that day on, until now, it has always been grace. Kahit na binigay ng Diyos sa Mount Sinai ang law, ang Ten Commandments, it has always been God's grace. No? God's grace. Napakabuti ng Panginoon. Ang covenant of grace ay hindi po tumutukoy lang para sa New Testament church or New Covenant. Ang covenant of grace has always been in the plan of God from the eternity past. Kasama ng Diyos. Kasama yun sa plano ng Diyos. Sabi nga ni R.C. Sproul, the covenant of grace must be distinguished from the covenant of works. Kailangan may distinction. Alam dapat natin ang pagkakaiba. Malaking pagkakaiba nitong dalawa na to. But, it should never be separated from one another. No? The covenant of grace is God's covenant that He institutes to ensure that the original covenant, ano yung original covenant? The covenant of works is finally kept. No? Sabi ni R.C. Sproul, God, by His marvelous wisdom and goodness, have made a covenant with Himself, no? As a triune God, to redeem us from our fallenness. The Father sending the Son fulfilling all the conditions of the covenant of works, the Holy Spirit effecting the finished work of the Son, Jesus Christ, to all the elect, so that there
o so that the inherited depravity of human nature will no longer bring condemnation to us who have been redeemed by the finished work of Jesus Christ. God has sent out to find us and to redeem us. Not only to redeem us, but also to comfort us. But wait, there is more. Also to bless us. No? Through His Son, Jesus Christ. So mga kapatid, ito yung invitation ng ating Panginoon. Let us come before Him. Sabi nga ng Psalm 34 verse 8, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him. Lumapit tayo sa Panginoon, who is good, full of wisdom, merciful, and gracious. Let us pray. Panginoon, dakilain ka at luwalhatiin sa aming kalagitnaan. Salamat ng marami, Panginoon, sa patuloy na pagkakaloob ninyo sa amin ng katuparan ng inyong pangako. Lahat po ng pinangako ninyo, from the Old Testament to the New Testament, it is all yes in Christ. Salamat po, Panginoon. Dahil anumang effort ang ginagawa namin, we can never save ourselves from the condemnation that is brought about by sin. We can never escape death, not only physically, but also spiritually, if not from you, if not for your Son, Jesus Christ. Kaya kami po yung nagpapasalamat, Panginoon, dahil noon pa man, inassure na ninyo kami that you will give us your Son, Jesus Christ, who will crush the head of the evil one, so that we may be redeemed from all the sins that we have committed against you. From our evil rebellion against you, you have saved us. You are truly one and only saving God. Salamat po. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen.